Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay tunay na pagpapala ng Diyos ang binigay sa akin isang pagkakataon upang magpahayag ng kanyang salita sa ating gawain ngayong umaga. Maraming pong salamat sa iyo, Diyos, na ako ay binigyan mo ng pagpapala na magkaroon ng pagkakataong magbigkas ng iyong mga salita. Tayo po ay manalangin, mahabagin at makapangyarihang Diyos, muling puspusin ang aming mga puso ng kagalakan at ang aming mga labi
ng pagpupuri at pasalamat sa dakilang araw na ito ng aming pagsamba. Hayaan mo sumaamin ang pangunguna ng Banal na Espiritu upang lubos naming maunawaan ng kahulugan ng iyong pagdatal sa aming buhay. Paggalabin mo po ang aming puso, ang handog ng pananampalataya upang akayin kami sa kabaguhan ng buhay at pag-asa sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ating pong pagbubuli-bulayan ngayong umaga ay hango sa sulat ni San Juan sa Kabanata 6, 9-15. At ganito po ang sinasabi. Mayroong pong isang lalaki o isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na yon, umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi yun sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga ito, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin niyo ang lumabis na hindi masayang. Ganon din nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing. Nang makita ito ng mga tao, ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus, nalalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Ang ating pong pagbubulay-bulay ngayon ay pinamagatang kung paramihin ang inyong kaunting kakayahan. The multiplications of the law. Madalas natin nadidinig at nababasa sa mabuting balita sa ating banal na aklat ang pagpaparami or multiplication of the loaves and the peace. Sa pagpapakain ng 5,000 tao, ngunit marahil ay hindi natin nakita o we overlook one small detail in the story. Ang ating Panginoon, Jesus bilang ating Diyos ay may kapangyarihan gumawa ng himala sa pamagitan lamang ng isang kumpas. Ang kamay ay mapupuno na ang tinapay ang kanyang basket. Ngunit di niya ito ginawa. Una, he first asked anyone there had any bread at di nagkabula. Isang batang lalaki ang tumugon at nagandog ng 2 isda at 5 tinapay. So, Jesus used them to get the miracle working. The Lord showed us the example. He took the 5 loaves and a couple of fishes, and the hearts of the crowd were touched. They brought out their own baon, and it was only having hearts changed from selfishness to selflessness. Sa madaling salita, ang himala ay nanggagaling sa patutulungan o sharing. It is the same when we expect miracles in our own life. We have to work or to make our own contribution. Ang ating Panginoon ay hindi humingi ng labis, sobra, kundi sa kakayahan ng buong lugod na ibibigay mo. Kaya mo, may kagalakan sa puso mo. Just a little bit. Ang ating kakaunti o munting handog can be our daily work. Our little bit can be our attempt to do our best with our own talent. Our little bit
ay kagaya ng isang palito ng posporo na magdudulot ng malaking apoy. Maaari rin itong isang butil ng mais o palay na iyong itanim na lalaki at magbubunga ng marami. Ang Diyos ay di umasa ng himala sa atin. He just expects us to do our little share and He will do the rest. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahan, talento, at ito'y ibibigay sa atin upang gamitin. If we use the best we can, no matter how small they are. At sa ating ang Diyos ang magpapala, magbibiyaya sa ating buhay at sa ating mga gawain. Sa panahon ito, mga himala ay nangyayari sa atin. Ang isang magandang halimbawa dito sa ating simbahan, nagkaroon ng suliranin na mahabang panahon din nating tinis. Nandoon tumutulo ang ating bubungan, ang ating kesame, ang ating flooring ay punong-puno ng tubig because of the high tide, because of the typhoon. Yan po ang naranasan natin. Ngunit sa kabutihan ng palad, tayo ay nagsikap. Ang ating mga kasapi, mga kapatid, ay naghandog ng kanilang kakayahan. At nagbigay din ng mga kaunting talento upang may saganap ang pagpapagawa ng ating simbahan. Ngayon po, pagmasdan ninyo ang ating simbahan. Napakaganda. Bago ang kesame, bago ang bubungan, bago ang flooring, yan po ay isang himala na binigay ng Diyos. Pinagpala tayo, binigyan tayo ng kagandahan ng kanyang kalooban. At marami pang iba. At kumisan, at nangyari sa atin, pagka nagkakaroon tayo ng family gathering, lahat tayong mga pamilya ay nagsisimba at pagkatapos ng pananambahan, tayo ay pumupunta sa school at doon naghahanda tayo. Lahat tayo ay kakain. Ang lahat ay may dalang baon, may dalang pagkain at pagkatapos noon, magdarasal ang ating pastor, magpapasalamat, at sama-sama tayong kakain. Doon natin nakita na ang lahat ay masaya. Nagagalak sapagkat lahat sila ay nakakain, lahat sila ay nakakatikim ng iba't ibang putahe. Yan ang papala, yan ang mirakulo. That is the amazing grace na bigay sa atin ng Diyos. Marami pang iba na marami akong dapat sabihin. At hanggang dito na lamang, kayo na magpuno, kayo na mag-isip kung ano ang mga bagay na ginawa ng Diyos na tayo sa atin nagsimula ang lahat ng mga kaganapan sa ating buhay. Maraming salamat. To God be the glory. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ang iyong anak ay nakapaghatid ng mabuting balita. Salamat sa mga himala na ginawa mo sa amin, na kami ay nagkaroon ng kakayahan, ng pag-ibig, nabuksan ang aming puso at isipan upang ganapin ang mga kamanghamangang bagay na aming mga naisaganap. Kaya po, Panginoon, salamat po na ito ay isang pagpapala at biyaya na binigay mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Sapagkat kayo ay nakikinig sa oras na ito sa mabuting balita na hinahatid ng ating kapatid na si Kuya Doming Monies. At buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. At ito po ang sinasabi, "If my people who are called by my name humble themselves and pray
and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ang ibig sabihin lamang ng ating Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maranasan natin ang kasaganaan ng buhay kapag tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan. At kapag ginagawa natin ito, mas lalo tayong pagkapalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kahit mayroong mga pangyayari na nangyari sa ating bansa, sa buong daigdig, talagang tayo ay pagkapalain ng Diyos sapagkat tayo ay tapat sa Kanya at sumusunod sa Kanyang banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, magtiwala ka na talagang ikaw ay pagkapalain ng Diyos sapagkat hawak ng Diyos ang iyong buhay. At huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, mayroong Diyos na tumitingin sa iyo sapagkat ikaw ay mahal ng Diyos. Ang kailangan mo lang, magsisi sa iyong mga kasalanan, ipahayag mo sa Diyos ito at manalangin ka, lagi mo siyang hanapin at ikaw ay magkakaroon ng pagpapala. Tayo po ay manalangin. O Diyos na aming Ama, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, dinudulog po namin ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. Lalo po ang aming mga kababayan sa iba't ibang dako. Kung saan man sila naroon, ingatan niyo po sila. Ilayo niyo po sila sa anumang hindi kanais-nais o Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At ang nais po namin, napalitan niyo po ng kaginhawa ng buhay ang mga bagay na nangyayari na hindi kaya-aya sa kanila. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga OFW at gayon din po ang aming mga kababayan na nakikinig sa oras na ito, O Diyos. Kung sila po ay walang makakain, pahintulot niyo po na mayroon kayong gagamitin na mga tao upang matugunan ang kanilang mga pangailangan. Dinadalangin po namin ang aming presidente ng aming bansa, si President Rodrigo Roa Duterte, na magampanan niya ang kaniyang mga katungkulan sa ikabubuti ng aming bayan at gayon din po sa aming mga kababayan. Pahintulot niyo po na ang aming bansang ito ay magkaroon siya ng economic recovery upang ang mga walang trabaho ay magkakaroon ng trabaho at ang mga nagugutom ay magkaroon sila ng mga pagkain. O Diyos, dinadalangin po namin ang programa ng aming gobyerno na magkaroon ng nationwide vaccination na lahat ng mga kababayan namin ay mabakunahan na. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang mga namumuno sa aming bansa. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid, lalo na po ang mga membro ng St. Paul United Methodist Church sapagkat ibinigay po nila sa amin ang lahat ng aming mga pangailangan, pati po ang aming health insurance. At hayaan niyo po na ibuhos ang iyong pagkapala sa kanila, O Panginoon. At hayaan niyo po na makita nila na ang Diyos na buhay ay naghimala sa pamagitan ng pagtugon ng kanilang mga pangailangan. Dinadalangin po namin si kapatid na Norman Rivera, Phoebe Gossi, at Cheles Cruz, Sammy Santos, Tatay Vic Wico, Ma'am Ruth P. Santos, Nanay Antonina Cruz, Manang Ros Balbuena, at ang kanyang anak na mayroong karamdaman at kahinaan ng kanilang mga katawan. Palakasin niyo po sila, O Diyos. Ganyan po si Ate Malu Rubio at iba pa na aming
mga kapatid na mayroong kahinaan ng kanilang mga katawan, pagalingin niyo po sila. Panginoon, gayon din po ang aming mga kapatid na walang trabaho. Si Jade Ching, Ken James Taglukop, Lovie Rubio at iba pang mga kabataan ng simbahang ito, at gayon din po sa mga naghahanap na magkaroon ng trabaho. Panginoon, ipahintulot niyo po na mangyari ito sa kanila. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang pamilya ni Ate Rebecca Juanengo, na kung saan siya ngayon ay nasa iyong piling, yumao siya, Panginoon. Aliwin niyo po ang kanyang mga anak, mga apo, ang kanyang mga kapatid at mga kaibigan na nagmamahal sa kanya. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na ito. O Diyos naming Ama, mahabag po kayo sa amin. Dinggin mo po ang aming mga daing at huwag niyo pong pahintulutan, O Diyos, ng aming mga pinapanalangin ay hindi makaranas ng isang himala mula sa iyo, O Diyos. Panginoon, mahabag po kayo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.